Takot na takot ako, kinakabahan. Umiiyak ako. Tumutuloy luha, baka wala na. Kailangan operahan. Hindi ako makatulog, nagdadasal ako. Nakaluhod ako. Nabalakal, may ikot ako sa room ko. Yun ang pinaka-mabigat na ordeal na nangyari. Huwag daw intindihin ang pera. Ang unahin daw ay ang buhay. Ako po si Remy Mendoza, 70 taong gulang at dito nakatira sa Giginto, Bulacan. Ang asawa ko po, ang pangalan ay si Rodrigo Mendoza, taga Lulumboy, Bukawi. Kinasal po kami noon, April 26, 1962 sa Santa Cruz, Manila. Naisipan namin pumunta sa Europe ng mister ko kasi para daw magkaroon kami ng break. Kaya ang isa nga doon yung Rome, Okay. Tapos Spain at saka France. Pero sa France, sandali lang kami. Yun lang Nice. Hindi kami nadaan sa Lourdes. Itinaon namin na kasi ika-canonize noon si San Lorenzo Ruiz sa Rome. Pupunta total Europe nga, dadaan kami sa Rome para ma-witness yung canonization. Pero, ang nangyayari, nung kami nandoon na sa France, sa hotel kami, yung husband ko, sumasakit-sakit na yung dibdib. Parang hindi na masama ang kanyang pakiramdam na. Ngayon, pinagpatuloy pa rin namin yung aming tour. Pupunta kami sa Barcelona nga, sa Spain. Yun nga ang next. Tiniis pa rin niya, sabi niya kakayanin niya. Sumama pa rin kami kasi by bus kami may grupo. Dinaanan kami doon sa hotel. Sumama pa rin kami kahit masama ang pakiramdam niya ng husband ko. Ngayon, nakarating na nga kami sa Spain. Okay. Then, ilang mga 2 nights yata kami o 3 nights doon sa hotel. Then next morning, pagkatapos ng aming pagtulog sa hotel, ang aming itinerary doon nga sa Lourdes, sa France na. Hindi na nakaya ng husband ko kasi masakit na talaga yung dibdib niya. Mahirap nang huminga. Doon na yung bus, naghihintay na sa amin sa baba. Hindi kami bumababa. Ngayon, nagtataka yung aming mga kasama, pati yung tourist guide. Sabi, bakit kaya hindi kami bumababa pa? Oras na. Umakyat ngayon yung tourist guide. Si Javier ang pangalan niya. Pati umakyat, nakita, nakahiga pa si husband ko, gano'n nga. Sabi niya, anong nangyari? Dumaing nga, kaya sabi ng guide, kailangan dalhin na sa ospital. Huwag na sumama sa tour, sabi. Sinakay rin kami, hindi naan kami sa ospital. Nakakalakad pa siya. Okay. Kaya lang, nakakaramdam siya ng sakit. Hindi ka pinakamalapit na ospital. Doon ka sa Hospital Clínico de Barcelona. Naku, hindi ko nga malaman ko. Iniwan na lang kami dalawa doon. Mga Spanish speaking, hindi naman ito masyadong konti lang naintindihan ko. Nung nagpunta kami sa ospital, hindi ko malaman kung anong gagawin. Estranghero kami doon. Takot na takot ako, kinakabahan. Hindi ang ginawa nung pagka baba namin at kinuha na ng mga nurse, nilagay sa stretcher yung husband ko. At dinala na sa kung saan room, hindi ka naiwan na lang ako sa lobby. Wala ko saan dinala. Kakaba-kaba ko ngayon. Di naman sinabi sa akin kung saan. Basta dinala na lang, emergency. Hintay ako hintay doon, kaya tagal-tagal. Bakit walang bumabalik para inform ako kung anong nangyari? Pagkatapos ng mga ilang oras, dumating na Espanyol, sabi sa akin,
ako raw ay maghintay na lang doon. Kasi yun daw, yung husband ko raw, dinala na sa emergency. Pwede kinabahan nga ako, hindi ko mahala kung anong gagawin ko. O, pag nagkahapon na, sinundo ako. Hinatid ako sa ibaba para makabalik sa hotel. Ang hotel namin noon sa Barcelona, ang pangalan ay Hotel Cristina. Natatandaan ko pa. O nandun ako sa Hotel Mag-isa. Isa ko doon. 8th floor na. Ako, hindi ko malam kung anong gagawin ko. Kabang-kaba ako. Ngayon, dahil ako nang hintay, ano kaya nangyari ka ako dito? Pagpunta ko sa ospital, sinabi sa akin na kailangan operahan ang husband ko. Yung ding araw na yun. Same day. Same day. Sabi, ano raw, babypass. Kasi in the arteries ay 90% block na. 10% na lang natitira. Kaya kailangan operahan, bypass. Sabi ko, kung ano ang dapat at mabuti, gawin nila. Mga ano yun mga 4 o'clock siguro na hapon. Emergency, kailangan dali na. Kailangan gawin na yung operasyon. Kasi nga, pag hindi gagawin, baka wala na. Nung gabi, oo. Naghintay ako ngayon. Nandok sa ospital, nandok sa lobby lang. Binigyan ako upuan doon. Sabi sa akin, yung doktor yung sabi niya, mag-wait na lang daw ako doon. At pagkatapos ng operasyon, sasabihin sa akin kung ano ang nangyari. Ngayon tagal, alas 4, magto-12 o'clock na ng gabi. Hindi, yung naghihintay ako, wala pang result, hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkatapos mga 1 o'clock, eto na, dumating na yung sabi sa akin, okay na ika, inopera. Kailangan na ika, bumalik ka na sa hotel. Na doon ka matulog ka doon, relax, sabi pa, take a shower, relax, sabi ko, paano kayo magre-relax kung gano'n? Sabi ko, natakot sa ako yung nandun sa hotel, hindi ko malak kung gagawin ko. Hindi ako makatulog, nagdadasal ako, ang ginagawa ko doon nakaluhod ako. Nabala ko, naiikot ako sa room ko. Nagdadasal ako, nakaluhod. Umiiyak ako. Pagkatapos yung magdasal, naghanap ko sa telepono. Kung sino kilala ko, sa telepono tatawagan ko. Basta kilala ko, kung saan man siya naroon. Tinawagan ko si Sante, anak ni Nanang Sosyo, na sa Amerika. Kung sino-sino pa, marami na akong tinawagan. Hindi ko na matanda. Hindi ako nakatulog talaga. Hindi ako nakatulog. Bukas ng baga, babalik ka sa ospital. Kailangan mag-breakfast sa hotel bago ka umalis. Yung breakfast ko nakahain free breakfast yun hotel. Tumutuloy luha ko, hindi ko, sumusubo, hindi ko malulun yung pagkain. Ngayon meron 2 Amerikana na lumapit sa akin, naawa siguro sa bakit kaya ganoon? Bakit daw? Ano nangyayari? Bakit ako ganoon? Kinuwento ko. Pwede console sila ng console. Abay, itong 2 Amerikana. Ngayon doon sa ospital, sinama ko. Ito sa nakita ko naman si Lolo. Yun nga, nakahiga. Na-operahan na. Pretend ako na masaya ko. Kahit na kakabakaba ako. Yun naman mga nurse. At naman, mababait mga Kastila Yun nga, pinakita nga sa akin si Lolo. Ayos naman, maraming mga sabi. Nag-usap kami. Ang sabi nga niya, sabi rin niya sa doktor no siya, sabi sa kanya, operahan. Ang sabi rin niya, kung maaari, huwag na muna, bigyan na lang ako ng permiso para makabalik sa Pilipinas. At dito na siya pa o-opera. Sabi daw ng doktor, hindi pwede kasi baka sa daan may mangyayari sa kanya. Ang sabi ng aking husband, kaya ikaw gusto kong umuwi, hindi ako prepared, wala kaming dalang pera na para maibayad, gagastusin.
Ang sabi nung nurse at saka nung doctor, huwag daw intindihin ang pera. Ang unahin daw ay ang buhay. Turing-turing nga namin yung mga staff ng ospital. Napakababait nila. Yun, ang maganda ang service sa kanya. Hindi ka pwede mag-stay eh. Di tulad dito talagang, dadalawin mo lang, aalis ka. After 1 hour, balik ako ng hotel. Hapon, balik ulit ako. 1 hour, uwi ulit ako ng sa gabi. Discharge na nga sana kami sa ospital. Ngayon, kabadong-kabado po ang siyahang husband ko kasi paano kaya magkano babayaran natin? Walang pera. Pinusundo siya sa wheelchair ng doktor, ng surgeon. Punta ko sa office ng surgeon. Paano tinanong niya, sabi niya, magkano ang babayaran? Sabi ng surgeon, huwag daw intindihin at libre. Alaro ba kaming babayaran? Kahit yun daw lang insurance ng travel insurance ang kinuha nila. At $3,000. Okay. Para kayong iintindihan, sige, you can go pag na. Okay. Sana pag kami napunta sa Pilipinas, ang ipinakita nila na kagandahang loob ng service, sana ay makita nila din dito sa Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat kay Lord at doon nangyari sa bansang Spain kasi ang mga tao naroon doon ay mga Katoliko at saka mainam ang mga kalooban, mababait. Kaya yun ang pasasalamat ko. Napakababait ng mga tao. At saka talaga pinagkaloob ni Lord, binigyan kami ng mga tao na tutulong talaga. At kung hindi sa kanila, ewan ko kung malalagpasan ko ng pagkakataon. Iyon ang pinaka-mabigat na ordeal na nangyari sa buhay namin ng husband ko. Hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon nakatanim ko sa akin. Isip at puso. Yun lang. Salamat sa inyo. Hindi, sabi ko, paano kung babalik sa hotel? 1 o'clock. In the morning. Natatakot ako, sabi nung itatawag daw niya ako ng taxi at yun, pahatid ako doon. Huwag daw ako mag-alala at safe daw naman. Sige, tinawag ako, hinatid pa nga ako doon sa door ng abangan ng taxi. O dahil sumakay na ako, sabi ko doon sa taxi driver sa Hotel Cristina. Ibunda lang ako doon. At dahil sumakay ako sa taxi, alam ko naman yung hotel ko nasaan. Sabihin mo lang ang address. Dadali ka, mababait yung mga tao. Basta sabihin mo, dadali ka doon. O din nung ininto nga ako doon, tapat mismo sa hotel. Pagkatapos yung magdasal, naghanap ako sa telepono. Kung sino kilala ko, sa telepono, tatawagan ko. Basta kilala ko, kung saan man siya naroon. Tinawagan ko si Santi, anak ni Nanang Sosyo, na sa Amerika, sa Colorado. Okay. Di gulat na gulat. Sabi, naku, Tita Remy, katabang mo naman. Itong mag-isang dyan, kaya mo yan. Sabi ko, anong gagawin ko talagang dapat kayanin. At sige, mag-relax ka na lang. Kung ano nung payo mo. Sige, tapos na. Tawag naman ako sa kay Celia. Celia ng taga Santa Isabel, anak ni Kaponseng. Nasa New Jersey naman. O yung palang tawag ko ngayon, 2:00 pala ng madaling araw, kaya nagising. Ay gulat na gulat. Ano pa nasa boses niya. Sabi, bakit? Dahil niya, pinwento ko, nakapuro na naman, payo, ganyan. Yung pag-aalala ang ginawa.
Sige, pagtatasal ka na lang namin. Sabi. Sa noon yan, di ba? Noon na po si Marcos dito popular na popular si Cory Aquino na husband. Yun ang naging presidente. Sabi sa akin nga nung nurse, you look like Cory Aquino. Sabi naman sabi, tinatawa naman ako talagang very popular kasi Cory Aquino ngayon. Siya ang presidente ngayon. Ayun, ako nga raw kamukha. Tinatawa naman ako. Kasi kailangan 1 hour in the morning, 1 hour in the evening lang ang dalaw. Ay, itinerary nyo na tour, hindi na talaga tinuloy? Hindi na. Iniwan na kami. Sumigil na yung tour. Saan po ba next dapat niyong punta? Sa France, Lourdes. Ngayon, nung pag-uwi ko, galing ako sa ospital, babalik ako sa hotel. May nakasalubong ako isang Pilipinas sa corridor. Okay. Ang pangalan niya si Tarsing, taga Sapampala. Nung magkasalubong kami, magkatingin na kami gano'n. Sabi, Pilipina ka? Sabi, oo nga, Pilipina. Ikaw? Sabi ko, salamat. Sabi ko, nagkaroon din ako nagkakilalang Pilipina dito. Puro Espanyol Isang Pilipina lang Sabi ko, bakit ka na dito? Sir Robin, may dinalaw din doon. Kaibigan. Taga Bulacan pa, ano? Oo, taga Sapampalay. At buwan noon, pinupuntahan ako lagi sa hotel. Inaaliw ako. Pagkadalaw kami, kasama ko na siya sa ospital. May isang Pilipinong nurse doon. Pero Tagalog sabi, taga Batangas. Hindi ko nakalimutan ang pangalan. Sabi ito, uy, nag-a-assist doon sa doktor. Akalain mo, meron palang Pilipino ito. Sabi na ko, sige, okay na. Umuwi na kayo. Wala kayong babayaran. Tuwan-tuwan na. Basta kami gano'n. Nakausap yun na ng madre. Yung sister Teofila, nakausap ko sa phone. Ang sabi niya, sige, papupuntahin ko namin si Josie dyan para may makasama ka at matulungan ka at pagdadali namin ng pera. Sabi, hindi ako'y natuwa naman. Nung bumalik ko kami sa hotel, mga magre-rest pa. Dahil dumating si Josie ngayon. Ngayon, para meron daw kong kasama sa hotel. Naging natuwa na ako. Yung naging masaya na ako. Kapag sa kwan, hindi na ako nag-alala, may karamay na ako Hanggang sa nagpapagaling si Lolo. Ayun. Maraming kaming nakilalang Pilipina, may pari pa. Dinadalaw pa kami sa kwarto. Nagmisa pa doon. Parang Pilipina na nakadistino doon sa Barcelona. Ang dami rin pala doon. Si Father Abel Sapida. Alam mo yung si Father Abel na yun? Nung umuwi dito sa Pilipinas, pinuntahan pa kami sa Lulungboy. Hinahanap kami. Tiga saan po siya dito? Ha? Tiga saan siya dito? Taga saan nga? Cavite. Dunayo pa kayo. Oo, umuwi siya. Hinahanap pa kami doon sa bahay namin sa Lulungboy.